Welcome sa isa na namang bagong episode ng Basehan ng Bawat Torado. Ako ang Batas. Yeah! Kamusta kayo mga pare? Salamat sa pagnood nung huling ni-review ko. Ano nga ba yung huli ko ni-review? Hindi si Slack eh. EJ Power. Yan, tama. Tangina, naghang ako. So, ngayon, ang plano ko reviewin ay si GL at si JD. Kung di ako nagkakamali, first round yun. Parang dapat first round yun. Di ba? So, yun. Salamat sa lahat ng nanonood ngayon. Kung di pa kayo subscribe na. Yeah. Bigay nyo sa akin yung silver button na yun sa lalong madaling panahon. So, yun. Salamat kay Arik at sa buong Flip Top sa pagpapagamit ng video na to. Yeah. Iba yung isa buhay ngayon. Solid. Maswerte lahat ng naging parte kasi parang malakas yung batch. Maganda yung, di ba? Maganda yung kasaysayan na yun. So, alam ko hindi ko pa napapanood lahat pero kumbaga ganun yung dating di ba? Iba yung hype ng isa buhay. Alam mo na digdigan talaga bawat battle. Yeah. So, kung nang patagalin. Nga pala, sige, wag ko na patagalin. Salamat kay Kenneth Season at sa Carl Season na talyer. So, yeah, shoutout sa inyo sa pag-aalaga sa auto ko. Yeah. So, yun. Game, panoorin na natin. Na kung marami pang daldal. Huwag piratahin. Check! Andito tayo ngayon. Ako yun. Guba 13, Cebu. Isabuhay Tournament Battle. Shoutout JL. Rapolo, shoutout sa inyo. Ganda ng mga shirt. Parang Golden State tsaka Lakers, no? Yeah. Kamusta kayo dyan? Tumuduong records. Solid. Sendan nyo naman ako ng link. At sige, hindi na dadaldal. Sa kanan ko, Maraveles Betan, magingay para kay JD. Ang hirap pag utak mo nagkalipuhan. Parang lahat ng bagay gusto mong malimutan. Huwag kang tumaya kung ayaw mo na mabiguran. Hinay-hinay lang baka ikaw ay malulunan. Yeah. JD nga pala, shoutout sa Secret Lifestyle from California kay Papa Paul TV, Jonathan Sarcos, Balo Vintage Shots, Taiwan, Tropa Maribeles, Bataan, Kontrabando, Hype, Beat at Crown, Manila. Siyempre, shoutouts nga pala sa mga represent collabs, Rapolo, Black Manila, Real Joe's Clothing, at siyempre, Crown Manila, bagong Flip Top merch. At sa kaliwa ko, representing Palo, Leyte, para sa inyo, magingay para kay JL. Na at tao nagsalpukan ng panganib. Ang kaso ako'y baging tatabunan ng balakid. Ng pawis sa tangluwa sa mata ko ay nagsanib. Ako ang kagubatan sa iisang talahib. Sa totoo, nililook forward kong panoorin to dahil natutuwa ako sa style ni GL. Actually, una ko siya napanood, kundi ako nagkakamali yung naggubat battle ako, yun yung versus range. Kundi ako nagkakamali, kalaban niya si Doc Pau. Tapos, syempre narinig ko si Doc Pau mag-practice kasi kasama ko siya sa kwarto, sa hotel. Kami yung magkakasama. Ako si Tueng tsaka si Doc Pau. Yan. So, narinig ko yung practice si Doc Pau. Tapos pinanood ko yung battle. Nakita ko yung ginawa ni GL sa kanya. Sobrang, kumbaga parang posterized. Man. Kung di ako nagkakamali, si GL ang kalaban niya nun. Sino nga ba?
check ko mamaya pagkatapos panoorin itong battle. Pero alam ko si GL yun. Kung di man si Doc Pau, kung sino man yung kalaban ng GL noon, basta nakita ko yung performance ni GL, solid. Nakita ko kagad yung style niya na, puta, interesting panoorin, di ba? Hindi ka, parang wala masyadong dull spots. Kasi konektado lahat. Talagang makikinig ka, kumbaga. Sapatan natin ngayon. Lorem Ipsum. Yun. Yo! Isa buhay 2024! Paparating! Unang banat! Yo! Relax lang, JL. Para sa inyo! Magingay para kay JD! Yes, let's fucking go. Akala mo ba langit to? Ito'y helta nga. Pakilala na sa'yo, magingay para kay JL. Umpisa pa lang JL ka na. Nakaraang ahon, ako'y nalamon ng buo. Durog na payuko, pero ang mandirigma mas tumatapang pag nakaamoy yan ng dugo. Kaya GL, kamusta? Sige ngayong kadumaing. Nagtawag yan ng all gods. Drug Lord dumating! Pero hindi, gas-gas na yon. Eto mas solid para di na mamalayan na tinatawag mo yung Diyos. Ang dumating si kamatayan. Andito na sundo mo. Sasabay ka ba? At tama lang na magtawag ng Diyos kapag mamamatay ka na. Anong akala mo, biruan lang? Laro-laro lang to! Masasaktan dun sa kapalunga yung palong-palong ako! Yay! I like it, man. Naka-game ako! Yeah. Matik naka-all out! Yeah. Kaya pag tinalo ko to, bawal mag-walk out! Yeah. Kasi pinag-perform ako sa best crowd at dito inilaban. Sinong gustong manalo si GL? Taas nyo kamay nyo! O parang J-Black lang, sabay-sabay kayong mag-iyakan! Punch per punch, dudurugin sa kamao! At pag tinalo ko to, John Leo, mag-post ka ulit ang luto! Kasi susunugin ko talaga to! Di mo to makakalimutan, hindi ngay lagut-lagutan to! Magtatanda ka talaga hanggang sa kapu-apuhan mo! Mga sulat magmamarka, lahat makakapasok, mga linya tatatak, may kasama pang babatok. Kung sa Manila kanibal, ikaw pinapanakot sa gubat o'y animal, ako pinakahayop. Kaya paglabas ng mga obra, bumawit ginalingan, kaya para lang tong cobra sa bulating inasinan. Ano, imagery? Imagine nyo lang, imagery. Yeah. Okay na? Yeah, like Mas the line, aabutin yo. sila kasi wala na mas nakakatakot sa imagery. Natatalunin kita. Ano, nag-register na ba? O maya-maya lang, expired ka na. Siya mo, boys? Pero GL standard, okay lang? Nung si Sak Maestro nag-addict, laging may kwenta. Pero nung ako nag-trip, naging mabenta. Parehas na may drugs tang napiling pyesa. Pero pag ako nag-met, nagiging meta. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Bumabatak lang ako para lamang mag-explore. Lakas mo, JD. Tangina. Parang hindi rin ganito ka. Ang laki ng nilakas ni JD ngayon kumpara sa huling pagkakaalala ko sa kanya. Mas marami siyang quotables. Yeah, pakinggan natin. Masayang nagbabato. Ganun yung rock and roll. Drugs, weeds, pills, may halo ethanol. Kasi ganun dapat mag-met, magiging metaphor. Ganun ba yun? Oh! Lakas ni JD. Di na ako nagsasabu! O kahit relative, hindi na nga ako naniniwala sa drug test. Ganun ka negative. Kaya ako nagtatawag sa Diyos. Tragedy, wala yung kapatawaran. Blasphemy, sabi ng ibang fans niya. Magpapakamatay sila pag tinalo ko siya ang bagad. Kaluluwa't makapag-alay sa'yo. Kaya pag tinalo ko siya, ano sanlibutan? Magpakamatay kayo!
Wala kayong takas kahit ipilit kumalas, ipihit umatras dahil may lalabas na kaluluwa sa battle ng spirit of the glass. Hahamakin tapos kahit umapila, hahatakin tagos kahit kumampi pa. Sasalain lapnos siya ng tunay, di ba? At dun mo tawagin ng Diyos para sa buhay nila. Kaya wag kang call out pa na call out, wag palagi na ganon. Adik lang ako. Wag mong damahin. Gumaganong-ganon, bakit di kayang tanggapin? Wag kang call out na call out. Wag palagi ng ganon. Wag ka na magangad pa ng balakid. Nandito na yung balakid mo ngayon. Wow. Damn. Lakas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points, bro. Wow, bihira ah. Lakas nun ah. Nice one, JD. I like it. Damn. Natripan ko yung Drug Lord din dumating. Ang ganda nung... Wala, solid. Solid yung creativity ng buong verse. Sobrang tight. Halos every ganyan, alam mo yun, may effective na line. Kamatayan, hindi ko na maalala eksakto kung paano ginamit yung iba. Basta nilista ko lang. So yung Drug Lord dumating, kamatayan, Diyos, kamatayan, parang gano'n. Tapos mamamatay ka na. Kaya nagtatawag ng Diyos yun, kasi mamamatay ka na. Tapos palong-palo ako. Oo, kung paano niya sinet up papunta dun. Solid yun. Bawal mag-walk out. Hindi ko naman sure kung merong backstory yung gano'n, pero ang ganda nung kung paano rin niya sinet up yun. Di ba? Kung paano yun, in-imagine yun. Ganda. Tapos sabay-sabay iyakan sa crowd. Susunugin ko talaga to. Ano ba? Luto kay John Leo. Yun. Solid. Pinakahayop. Gubat. Solid yun. Cobra, bulate, imagery. Di ba? Solid. May asin na bulate. Parang gano'n. Sa Cobra. Tapos, tatalunin kita. Ito, hindi ko maalala kung paano ginamit, pero astig yun. Meta, rock and roll, papuntang metaphor, nagbibilang pala siya doon, di ba? Solid. Tapos, ganun ka negative. Solid yun. Magpakamatay kayo. Kung paano niya, in-imagine yun. Tangin na. Kung paano nyo in-imagine yun, solid yun. Teka, may kinom mo ang tubig. Spirit of the Glass. Galing. Galing ng utak ni JD sa verse na to. Diyos, buhay nila. Tapos yung Ender, balakid. Nandito na yung balakid mo ngayon. Galing. Ano pa ba sasabihin ko, di ba? Maganda yung pace. Yung pace ng bawat bar. Hindi rushed. Hindi hesitant. Intentional siya. Maganda yung material. Yeah. Solid. Ano siya? Flawless na verse, kumbaga. Solid. Spatan natin first. Ewan ko kung paano babawiin ni GL to. Kasi alam naman natin na panalo si GL. Nga pala, may nag-comment na wag ko daw sabihin ko sino yung nalo, natalo dahil spoiler. Parang, ang tagal na itong battle na to. Di ba? Parang dapat
alam mo na rin yun, malamang kung sino nanalo. At kaya nga, mas salamat sa mga nanonood dito, karamihan sa nanonood dito dahil alam nyo na kung sino yung panalo dito, naparod nyo na yung battle, narinig nyo na yung material nila. Pero pinapanood nyo pa rin dahil sa insights ko. So, thank you very much. At salamat sa buong kultura ng Flip Top dahil yun nga, isipin mo yung support ng buong movement sa MCs, sa community mismo, sa liga mismo. Sobrang solid. So, salamat sa inyo. Tuloy-tuloy nyo lang dahil nakikita naman natin yung bunga ng lahat na suporta nyo. Kita nyo kung paano nag-evolve din yung battle rap sa Pilipinas, kung gaano lumalaki, at yung artists kung paano sila nag-evolve. Nawi-witness nyo yan ng ganyan. At tuloy-tuloy nilang gagawin yan dahil merong suporta. So, umaandar yung buong sistema, kumbaga. Kanya, yun, sobrang solid. Dahil ko sinabi, amat ako eh. Pero sige, first round ni GL, sapatan natin. Yo! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bago simulan yung aking round, gusto ko lang i-test yung MCs at yung crowd. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ma-imagine yung verse niya na walang bato o droga? Kaya? Kasi ako, si GL, tunay na ngalan, Gino Lopez. Isang rookie, galing Leyte, baguhan pa yung boses. At FYI, hindi ako teacher. Yung kurso, in education. Ako'y may simpleng business lang, water refilling station. Kaya, wala akong pake sa premyo. Wala akong planong magkampiyon. Hindi, joke lang yun. Wala na ako, pera na ngayon. Game! Siya pala, si JD. Palayaw niya ay Jan Jan. Jan Jan will either way assassinate when I click. John F. Kennedy, John Lennon, mamamatay sa public. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung Jan Jan Sina, sure na I see you. Kasi isa na namang palasigaw sa performance na busog. O tunog malakas, kasi malakas yung tunog. O boses lang yung answer. Aggressive pagka-hard sell. Inaabangan delivery, on the way na parcel. Kaso, yabang lang sa battle. In a hard sell, puro hangin yung dala, parang red na blood cells. Well, pero malakas yung Jan-Jan, di ko itatanggi yan, pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Kasi imagine, pag yung lines niya, inispit ko, mas magiging wak pa. E pag lines ko, inispit niya, wala, isa buhay champ na. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo. Literal na migraine. Kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP. Di nag-upgrade sa mind games. Nanatili ka sa mid, di nag-rotate sa side lanes. Yo, cause it's the flow that I crave. Swabe lang pag-hydrate. Winter is coming, Jan Jan. Snow sa climate. Ako'y relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage. Isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Kasi nga, may water station kami. At na-instill na halos na bawal stagnant, dapat distill yung agos. Distill, kaya walang bato sa aking flow. Ganon to technical, at ganon kami mag-filter, tanggal yung chemical. Wow. Sobrang solid yung layers ni GL. Kapag gumawa siya ng punchline, talagang mas, yun nga, mas layered, mas may depth. Hindi siya, basta,
Mamaya, sige. Marami na ako na lista pero pakinggan pa natin. Tanggal yung chemicals. Oo, literal. Kasi nasa gubat ka, purified yung minerals. Kasi may nature spring. Nature spring doon sa summit. Di mo to kaya mapulyut at maniwala ka sa akin. Because my words are absolute. Hindi. Pero kung trip nyo underground, well, ito mas trauma na kung ganahan magpasabog, pwede po magbomba. Kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin, gaya ng inaasahan, ugubat 420 kaya trip mo ay halaman. Oh, ako'y uma-ascend, tas ika'y walang babaan. Uy, dadamay mo si Range para lang sa palakpakan kung gugulong ka pa rin dahil ika'y batong-bato. Kung ako'y tagapalo, tas ika'y palong-palo. Kung ganyan ibabato, hihina yan pag landing at sasayangin mo yung chance ang mag-iba ng branding. Yeah. Kasi tinaas na sa bundok, cleanse yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung hahayaan mong gumuho, sa'yo yung injury at ipapakita mo na landslide yung aking victory. Kaya bilang JD, mag-improve, lampasan at taasan para sa laban sa kalam. Kasi kung di mag-e-evolve, hanggang dyan ka na lang. As. Tangina nyo ang gagaling nyo Akala ko hindi naman mahihigitan ni ni GL yung round ni JD. Pero mukhang nahigitan niya. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 yo. 21-18 na round 1. Solid. Yung kung paano nyo ginamit yun, wala na ako pera ngayon. Effective yun. Kumbaga, alam mo, hindi ko talaga alam kung saan nag-originate yun, pero ginagamit siya ng marami, di ba? So, kung paano niya sinet-up, yeah, magandang banter yun sa simula para una-una magawa mong komportable sarili mo bilang battle MC, pati yung crowd, ma-relax mo para hindi masyado tense. Kumbaga, dinidictate mo yung tempo kagad. Tapos pagkatapos ng boom, sisirisohin mo rin, di ba? Pero, kuha mo na yung crowd kagad. Tapos after nun yung ICU, John Cena, malakas yung tunog. Tapos on the way na parcel, red na blood cells. Malay ko ba kung totoo yun, di ba? I'm sure karamihan sa inyo hindi rin totoo. Pero kung paano niya ginamit at dahil sa reputation niya ni GL na mas kumbaga mas may knowledge tungkol sa mga bagay na hindi common sa mga tao. Ganun yung kung paano niya kasi binabrand yung sarili niya. Di ba? Tapos ganun yung sasabihin niya. May impress ka na lang din talaga, di ba? So, red na blood cells. Yeah. Tapos pinapakinggan. Nakalimutan ko na paano niya kinamit, pero basta yun, yung pinunto niya na pinapakinggan. Solid yun. Tapos yun. Basta ganun. Tapos isa buhay champ na. Kung lyrics ko pinaspit kay JD, isa buhay champ na. Tapos right brain. Ano ba ang creative? Right. Tama. So, sinabi walang creativity. So, side lanes. Kung paano niya yung word association. Tapos, yung imagery, yung buong imagination solid Tapos Jon Snow sa climate, 'di ba? Ang ganda nung yun nga, layers. Solid. Iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si GL sa ibang demographic. 'Di ba? 'Yung iba yung kumbaga nanggagaling si
sa hindi typical na demographic ng hip-hop, tas ginagamit niya yung kung saan siya galing, di ba? Siyempre, hindi niya hinahabol sumabay sa typical na kung ano yung mga binabanggit na reference or whatever. Yung sa kanya, yun yung sa kanya. So, solid yun. Dinadala niya tayo sa perspective niya talaga. Ganon. Ice Age. From Jon Snow sa Climate, papuntang Ice Age. Maliit ka lang na apoy sa Ice Age. Parang ganon. Distilio Agos. Kung paano niya na-breakdown yun. Galing. Tapos chemical. Filter ng chemical. So, basta ganong epekto. Purified yung minerals. Absolute. Alam mo yun, ako, bigyan ko ng point na rin. Pero, okay din. Sige. Tapos bomba, halaman 420, gubat, palong-palo scheme, yun. Ang galing. Magaling lang. Ang galing talaga. Tapos yung branding, sobrang naniniwala ako doon kasi siguro dahil dumaan na rin ako sa iba't ibang ganon. Di ba? Sa iba't ibang pagkakataon na pwedeng ayusin yung branding. Yan. Sabihin na natin ganon. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin talaga ako doon. Na, siyempre, habang mas tumatanda, mas naiisip ko siya. Yan. So, ganon. Tapos, victory, landslide, taas ng bundok, di ba? Tapos hanggang dyan ka na lang. Perfecto. Perfecto din. At mas efficient, mas effective. Galing. So, nakuha ni GL ang first round. Second round, spatan natin. Puta, mapupuno ko kagad yung papel. Hayop kayo. Okay, round 2. Ang sarap. Ang sarap maging present dyan. Tingnan mo yung itsura ng lahat ng mga nakikita sa camera ngayon. Di ba? Tangina. Swerte kayo na nandiyan kayo sa moment na yan, makakita ng kanyang kagandang battle dahil 10 years from now, ilang milyon na yung views na yan, tapos isa na siya sa mga classic battles ng Flip Top at sa buong mundo. At nandun kayo sa moment na yun, yo. So, dapat talaga, pag meron kayong pagkakataon manood ng live, spatan nyo. Dahil napaka-special. Magic lagi yung moment kapag naghanda parehas na MC. Alam mo yun. Wala, solid siya. Hindi ko na nakita yung oras nila parehas, no? Wala lang. Ina-appreciate ko na lang din yung pen game at yung entertainment value nitong battle na to. Kasi kahit naman ano mangyari, may panalo na eh. Di ba? Nasa finals na eh. So, yeah. Yung agulo niya, puro Jan. Talagang inon-on. Kung matatalo mo si Jan, patay ka dun sa Don. Let's go! Ako daw si John Cena. Nabatak. Oo, bato ako, patay si John Cena. Kay Darak. Ganyan mag-rebat sa bobong artist. Oo, mabibingdagan ka kay John the Baptist. Ginamit pa yung absolute. Sa akin, nagwet. Pagpapawisan ka sa tubig ko. Pokaris wet. Ano? Gusto niyo pa ng mineral para dagdag puntos? Paano ka mananalo kung para akong mineral talagang ibubuhos? Ano? Tangina ha.
Rebat pa lang yun. Yeah, pero maganda na yung mga sinabi niya. Galing. Ayop na to? Di mo, bakit pa pasikot-sikot ka? Ba't mo ba pinipilit? Talagang san-san mapupunta, idinadaan niya sa gimmick. Hindi ba kayang tumbukin? Napaka-lame mo na, boy! Ako kada punto susuntok yun ng straight to the point. Talino talaga ni GL. Ako'y lugi na nga. Paano may kinokopyahang libro, ha? Booking ka na. Brainy ka ba talaga? Brainy ka ba talaga? Booking ka na. Sige, mapuntasan ko na yun. Sige na, I'm hoping. Para meron akong pasabugin, yun ang mind-blowing. Anong petsa ngayon, 420? O wag mo nang balaking maikombong sunod. Kasi kung may trap ka sa marijuana, pati bong mo sunog. Ano? Sumasabay na ba sa Corvette? Yung voltahe, galibo? Kabahan na kayo, yung idol nyo tumataas na balahibo. Siya si GL, ang nag-iisa daw sa lahat. Ulul, palusot mo. Alam mo yung motos, Brad? Lahat ng MC doon katunog mo. Totoo ba yan? Na karamihan sa motos ay dapat ang karamihan sa motos ay katunog ni GL. Yeah. May mga iba sa inyo sasuggest nga na nagre-request nga na mag-review ako motos no. Tingnan natin sa future. Pero bihira kasi, kumbaga hindi ko kaya maglaan ng ganong kadaming oras dahil meron din akong mga ibang kalokohang ginagawa sa buhay. Pero tingnan natin. Siguro kapag nakahabol na ako talaga sa flip top ng mga papanoorin, pwede ko simulan magmotos. No. Shout out kay M-Site. Yeah. Meron ba tayong pwedeng dyan, ilaban sa motos mula dito sa Canada? Anong tingin nyo? Parang gandang idea yun. Ginaya. Tapos sasabihin mo nag-iisa ka? Huwag mo nang ipilit. GL nga, di ba? Kaya ang dami niyang katinig. Ginaya siya ni M-Site. Tapos kinaya ng iba. Yung gago na to. Ako di ko kailangan ng yung blueprint. May ibang plano ako. Kasi kung pare-pareho kayo, kung pare-pareho kayo ng putang inang idol nyo, ako ay rule breaker. Kung nasa iisa kayong kwarto, ito pang room shaker. Tas sasabihin mo, ang evolusyon ng sementeryo, ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Napili pa yon? Paano mo nagagawa magsalita ng labas ng comfort zone kung nanatili ka doon? Di ba? Bakit bukod sa pagbabars, anong kayang gawin na hinayupak na to? Di ba, puro bars lang? Ganyan si Badang. Hanggang bars ka, hanggang dyan ka na lang. Wala. Di kayo bias. Sinasamba nyo to? Mas wala ako sinasanto. Kala mo talaga nag-i-increase. Kung wala kang rap battle, hindi ka mag-e-exist. Puro po yan sa music hustle na pag melody. Mapa-freestyle utugtog, nagra-rattle memory. Ako nag-host, stage presence, under ko category. Yan ang tunay na MC, master of ceremony. Kaya wag nang manatiling kahaliling inaabangan pagkat itong napili nyo na piling binabalatan. At speaking of balat, alam nyo ba yung titi nito balat lang? Ang sakit sa piling nun. Real talk. Yung susunod na senaryo medyo mapanghi. Kasi nakasabay kami nitong umihi, di sadyang magkatabi. Kaya alam ko, meron kang isang bagay na hindi mapagmamalaki. Ang sasabihin mo, binusuhan kita? Unol, nakakitaan tayo ng titi. At di sadyang ipagsabi to. Nakakita ako ng maliit na angle. Pasalamat ka nga, pinalaki ko. Kasi kung ikaw gagawa, alanganin. Kahit sa bars, padaanin. Di rin pwede sa train of thoughts, di yung kayang pahabain.
Ano, explain ko pa ba? Kagmakag-oting giyatay. Tsaka di na pinapaliwanag pa yung mga maliliit na bagay. Kaya bay! Babay! Kasi katapusan mo na at sa Cebu ka maruruin. Magiging duguan na yung GL, di na good looking. Yeah. Don Ontiveros pag nag-shoot, hindi! Kulang yon, wag kang assuming. Kasi ito'y Don Ontiveros na may range, ganun yung shooting. Patay to! Patay to! Wag kayong makikialam! Dapat magantay! Alam niyo naman, hindi agad ginagalo yung bangkay. O baka sabihin mo, di ko na ginaling ng pangyayari. Wala silang kinalaman. Sa'yo lang ako nakatutok. Ikaw lang pinapatamaan, labanan. Kita sa Cebu, na matuturing mo ring hometown. Kaya ako daw talaga yung pinakamalakas. Sige nga, labanan mo ako hanggang 4th round. Yes lang! Oh. Ayaw! Kasi di mo ako kaya sa freestyle master. Magpatulong man sa kahit sinong savior. Tsaka diba tingin mo sa akin cancer, kaya mas delikado sa stage? Hindi. Kaskas na yun, eto mas solid sa desperado na to. Kasi walang stage 1, 2, 3, and 4. Kasi kahit sa stage, delikado ako. Solid pa rin round 2 ni JD, oh. Parang parang mas madami pa siyang effective na lines eh. Sa round 2 kaysa round 1 niya eh. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil siguro sa magaganda niyang rebat, no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Wow. Ganda tong battle. Maganda so far lahat na pinaparad ko sa first round ng Isa Buhay. Solid. Last na yung panonoodin kong first round next week. Yung kay Marshall at kay Vitrum. Tama, sila yung magkalaban nata. Tama. Dapat yun ang panonoodin ko ngayon, pero puta. Next time na si Marshall. So, nagustuhan ko sa second round ni JD. Unang-una yung Don na rebat niya. Simple lang. Medyo corny pero effective pa rin sa akin. Yun. Tapos The Rock. Ano ba? Sina The Rock. Sina The Rock. Galing. John the Baptist. In-exploit niya yun, John, na pag-exploit ni GL. Yeah. Pocari Sweat. Okay yun. Tapos Buhos. Yun yung mga rebat niya, di ba? Ayan. Solid yung 5 yun sa akin. Siguro malaking factor dahil rebat pa sila. Kanya mas binigyan ko ng puntos. Natrip ako yung gimmick saan pumupunta kasi mag-gimmick. Akin straight to the point, suntok. Tapos booking ka na. Mind-blowing, solid. Patibong mo sunog. Patibong. Yeah. Tumataas na balahibo. Yeah. Sa current. Yeah, galing. Katunog mo, Motus. Pero balita ko maraming gems. Maraming okay na MC sa Motus. Kaya shoutout sa inyo dyan. Tapos may ibang plano ako. Hindi ko kailangan ng blueprint. Parang ganun eh. May ibang plano ako. Room shaker. Comfort zone. Kung paano niya tinangkang gamitin yung strength ni GL as a weakness, di ba? Parang ganun yung ginawa niya. Sinubukan niya ganun. I-neutralize yung style ni GL sa mga ganyang sinasabi. Comfort zone. Tapos wala ako sinasanto. Walang sinasanto. Tsaka yung pagiging MC na angle. Yun. Maganda at effective siya. Valid angle. Laging ano yun eh. Parang ever since, lalo na sa format na to, yun ang
parang ano yan parang away politika o away relihiyon yan di ba? Wala kang tracks, gano'n, or yung iba naman, syempre, hindi mo kaya mag-freestyle. Alam mo yan mga typical debate na parang tangina, less of an MC dahil hindi mo nagagawa yan or gano'n. So, kung paano ginamit ni JD yun, okay yun. Itong feeling binabalatan, pahabain, nakalimutan ko na kung ano yun, pero, okay. So, kung paano niya ginamit yung angle ng edits. Tangina yun, no? Ang kulit mo rin, JD, na inisip mong gamiting angle niya. Di ba? Maliliit na bagay. Tapos, Hontiveros na may range, hindi ginagalaw ang bangkay. Hindi kagad ginagalaw ang bangkay. Sana pa ba? Tapos 4th round, stage 4. Solid. Solid yung ano niya. Yung buong flow ng verse na one idea to the next. Ganon. Maganda. So, 25. Solid. Tingnan natin yung second verse ni second round ni GL. Ano ba yan, JD? Alam mo, magaling kang mag-freestyle, pero ba't naman buong round? Shit, man! Yung binabayaran sa atin, yung writtens, di ba? Di ba? Ha? Ay, sulat yun? Ay, sulat pala yun. Sorry. Pasensya ka na. Kala ko freestyle talaga. Sorry. Yo, kay bad. Yo! Game! Kasi ako, si Gino Lopez. Debut battle ko kay Lip Cram, nag-choke at natalo. Pero next battle kay Flurry, nasungkit yung panalo. So standing ko, 1-1. Kaya delicate siyang dyan. Kasi you know, pag 1-1, nasintadong marksman. Ba? Pero ito, yung standing, 10-4. Sheesh! Oo, 14. 14 na yung laban, pero lugi. Di tumatak kanyang 14, parang Beno Udre. Ano, kilala nyo ba yun sa NBA? Ako rin hindi. Kasi walang dating yung 10-4 kung no talent. Oh, you got 10-4 but you're forgotten. Ano feeling? Na tinapat sa rookie, So, taga-quality control, taga-QC, well, babalagbagin, have abi, tong QC, kakalad ka rin. Kaya pag-usapan natin yung ribat mo, nakala nila ay malakas. Dahil sa ribat mo, ikay, nagkaanak sa labas, di ba? Tapos talagang inamin mo pa. Wow na wow. Kung sila Poison tinatago, ito proud na proud. At di umano, yung pangalan ng anak, JD Sandehas. Poniemas. Si Ma'am Ninya pa'y nadamay, kaya siya'y natuto. Kaya ever since mga pics mo, wala ng ulo. O kaya nakafocus sa ilong, o naka-zoom pa doon, at muntik makita pati utak, buti wala ka nun. Kaya kung kala mo, Godzilla ka sa city, isa kang butiking nag-i-struggle. Kala mo, King Kong ka sa gubat, isa kang unggoy na nagja-juggle. Kala mo, Kraken ka sa dagat, jellyfish ka lang na jungler. At di ka alpha male, ka tirador ng mga fangirls, di ba? Kasi sino ba tunay na ina? Sino ba? Sinong fangirl ba? Sino? Wala! O sige, lalapagan kita ng pera. Ito, 1 milyon. Hindi, joke lang yon. Wala na naman ako pera ngayon. Kasi pag long hair tong JD, para tong have abi. Though meds chubby, na yung best hobby, mag-abang na mga fans sa hotel lobby. Tapos pag makaraos, tapos. Oo, yes, Yaki. Pagkatira, talikod, ito'y Steph Curry. Ganon. Di mo kailangan sumigaw if you embody. Yung swabing pagka-rap, ito'y test mommy. Pero kung aggressive pa rin yan, ito'y dead body. Sa Cebu, mamamatay, ito yung next Zaki. Kasi para sa ribat, aamin siya na may kabit. Talagang timang ka.
kakasabay mo yan sa Agos, dalawang ilog, binangka. Ito, Mississippi, Nile River, yung stream ko at times, pwedeng ilog din sa gubat pagka Amazon Prime. Kasi di na to dam, mga pader ay sinira, current to current again nahihiwa. From tubig, kuryente, di natitila, ibang klase yung talon, Maria Cristina. Oo, bibida, kaya sa mga rookies gaya ko, huwag kayong matakot sa rebuttals o huwag magulat. Kasi hindi ribat yung sasalba sa mga wak na sulat. At ikaw, huwag mo na i-freestyle ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Huwag kang mag-alala, yung ending mo nakasulat na. Kasi sa isa buhay, wala nang 30 at JR0, ako na lang yung sasabay. Ubus na nga mga Bisaya, panahon na ng waray. Parang takip. Nalagay ko sa... Gutom ako eh. Hindi na. Sarap. Nakuha ni JD yung round na yun para sa akin. Konti lang yung naging effective na puntos. Effective na angle o line o scheme para sa akin. Ako din hindi, isa yon NBA. Tas kung paano niya ginamit, nilaro yung 10-4 sa Forgotten. Tas buti wala ka noon utak. Tas yung unggoy na nagja-juggle, parang ganon. Tas Steph Curry. Tapos sa ending mo nakasulat na tsaka waray. 11. So, sa akin malinaw na JD yun second round. So, tingnan natin third round. Grabe talaga! Doon ako mag-rebat, di mo kasi kaya yun, mangmang. Panahon na daw ng waray, ano, panahon na ng aswang? Ano? Doon ako mag-rebat? Dinadami pa si Ma'am Ninya. Grabe ang cheap. May anak daw kami ni Ma'am Ninya, nakuhanan pa ng clip. Dinadami pa si Ma'am Ninya, masyado kang pabibo. Eh kung ikaw asawa niya, matutuyuan niya, si Ma'am Ninya magiging El Nino. Tuwan-tuwa sa'yo mga tao. Sa pinauso mo na tactic, may talino at konsepto, kaya palakpakan automatic. Dinadaan sa exhibition, yan ang napili niyang tactic. Pero isip bata lang ang natutuwa sa ginagawa mo na magic. Sige, ilabas mo estilo mong madalas pang interaction, pero di gagana train of thoughts pag malakas yung interruption. Oo, ako pipigil sa'yo. Kupal tanga. Kahit mag-train ka ng mag-train, kulang ka pa. At eto na. Pag-usapan naman natin na ayaw niya sa line marking, lyricismo yung inaangat niya. Pero meron siyang gawain, mas masaol pa sa line bike, pero kinakagat nila. Kasi sabi niya kay Marshall, maang-maangan yan. Di lang niya maamin na magnanakaw siya sa Arabo na parang si Aladdin. Kaya credits kay Loons at sa lahat ng in doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Tapos nung nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing ganun si Marshall. Yung Hudyo alanganin, gumamit pa ng Aladdin, pero yung punto niya, Aladdin. Inakusahan mo siya yung gasolina niya galing sa iba?
Pagpapalapat, pinapel. Para mapakinabangan yung langis, pinagbintangan niya Israel. Oo, on the spot, nag-imbento siya ng atake. Kayo naman, tuwan-tuwa, di na sinilip yung detalye. Pero wala tayong magagawa. GL yan, kaya kampante. Pero malakas ba talaga yung mensahe? O dahil siya lang yung nagsabi? Tapos sasabihin mo, ayaw mo sa line marking? Eh ganun ka din honestly. Kasi kung hindi ka nagmamak, wala kang mabubuong makiri. Kaya ako yung gumawa para di ka makaraos. Yan yung publiko, ito ang trial, lalabas kang nakarapos. Ibibigte, pati warik yung destitute, hinahambalos. Kasi ganyan yung makiri, i-execute mo ng maayos. At sinong susunod tong kabrake, si Soreño? O sana lang umubra pa. Kaya ngayong Engel, puro Mac kasi nga sunod na siya. Nung pagsisinungaling, battle rap ang designation, pinipeke niya yung pesa na parang imitation. Tapos ito, evaluation, bagsak ka, imitation. Kaya di mo na kailangan pa yung Diyos, nilabas ko na yung revelation. Isa pa, sabi niya kay Plaridel, sabi mo kay Sinay, pag gumawa ka ng living room, kayo magkakasala. Sabay dinugtungan niya, sabi mo rin kay Pistolero, ang susi ng tagumpay ay karugtong ng kitchen. Sabay nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing ganun si Plaridel. Gawa-gawa ko lang yung salad tsaka yung kusina. Grabe, sir! Itong feeling top of the world nagpapanggap na carpenter? O imbento lang yung salang dinala sa salangan. Gumamit pa ng sala, kulang naman sa salaan. Sumasala sa pagsala, yun ay mahirap sa Latin. Dahil pag ako sumala sa nagkasala, lalabas tong salarin. Huwag mo ako itulad kay Plaridel, kapapagawa ko lang ng kusina tsaka living room. Kaya halina dumikit. Sige lang, pasok ka lang at madami itong bitbit. Isasalpak sa yung bunganga ng dibdib mo manikip. At handa ko yung pagbayaran dahil ako'y may sala na ulit. Kinaladkad hanggang kusina, mga linya dinggin na tinapos ko sa kitchen, kayo na bahala mag-sink in. Pero ano, gasgas na yon? O eto mas solid para sa rapper na yan. Gas! Mas! Solid! Magmamatter na yan. Kaya ano na mga Diyos? Ano na mga Diyos? Kita-kits na lang sa future, wala nang essence pa to. Dahil pag nawala na yung current, ang present ako! Kaya gawin mo na yung gagawin mo. Para ako makawawa, yung dyan-dyan mo sa round 1, sa round 3 ang tatama. Tama. Tama. Gago. Ano, overtime na? Overtime na? Sige, judges, hanapan nyo naman ng butas. Pero tandaan nyo, kapag patay na, di na rin nasasalba ng oras. Wala. Check ko lang ha, Gutsa. Ay, Gutsa. Ay, round 3 na. Dali. Ito, sir. Solid. Consistent yung battle. Pinakamalakas niya round 2 sigurado. Pero alam mo yun, buong battle, wala siya halos mababang spot. Ganun. Spots. Talagang atake ng atake. Aswang. Nagustuhan ko yung aswang. Tapos yung interrupt. At kahit mag-train ka na mag-train. Tapos yung Aladdin. Paano niya ginamit. Siya lang nagsabi. Dahil siya lang yung nagsabi. Parang no first round yun yung medyo punto ko dun sa red na blood cells eh. Nasa branding ni GL na parang malamang alam niya yun eh, di ba? At malamang tama naman nga talaga yun, yung sinabi niya. Pero yun, may kasamang branding kasi yun. Tas inangle ni JD. Yun, yung punto kong yun. Which is not bad naman eh. Marunong gumamit si GL ng angle na yun, pero nakita ni JD yung angle na yun. Parang gano'n. Tapos, Mac dahil si Soreño yung kasunod. Revelation. Tapos yung salaan tsaka salamin, kasama yun eh. Sa isang scheme, dalawang solid na punchline yun para sa akin. Tapos sink in. Tapos magmamatter na yan.
current present ako, hindi na nasasalba ng oras. Papatayin na, hindi na masasalba ng oras. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ang third round ni JD. Spata natin kay GL. Surprise quiz, okay? Hulaan nyo sino MC yung nag-spit ng wordplay. Ay, una, Invictus ka na. A. Abra, 2018. Or B. JD, 2023. Okay, next. Palayan. A. Tipsy D, 2016. Or B. JD, 2023. Okay. Next. Solid gas magmamatter. A. Oh, shit. Antonym, 2021. Wait, or B. JD, 2024. Okay na. Goods na ba lahat? Ang sagot, all of the abobo ka. Oo na, at marami pang linyang pwedeng isapaw. Pero alam nyo masakit? Alam kong hindi yun nakaw, sadyang sa laro, sa salita. Ika'y delayed sa panahon. Kung Cebu Pacific, ilang oras, ito naman ilang taon. Kasi hassle sa'yo mag-YouTube, di ba? At yung rason, aking nabatid. Kasi yung internet sa Bataan, merong negative speed. Imagine, yung computer shop, nalugi na. Nasa heaven na. Yung sari-sari store sa tapat, 7-Eleven na. Yung bantay, may asawa na. Naging tatay na rin. Pero yung video mo sa Pornhub, naglo-loading pa rin. Kaya nga, isang ribat lang tumatak against JR0. Kaliwat kanan. Oo. Kaliwat kanan yung inani na praise. Kaliwat kanan, pero marching in place. Kaya di umusad at walang bagong ambag at walang halong biro na yung tanging bilang mo galing pa sa zero. Pero, alam nyo ba, sa mga artist dyan, alam nyo ba feeling na nagbibuild ka ng concept from scratch? Yung paint at yung brush, yung sweat at yung dust, yung thrill at yung rush, habang si JD nasa gilid, ano ba pwede ma-adjust? Diba? Kaya nga, mockery, parody, rebuttals ang yung nasa dibdib. Kasi alam mong sa yung original ideas wala kang bilib. Habang ako yung quota sa quotables, ikaw naman yung balls. Ako yung moment sa momentum, ikaw naman yung Pero di ka mamamatay, di kita ibabaon. Hindi, joke lang yun, wala ka ng buhay ngayon. And that's fine. Kasi sumikat lang sa one line at one rhyme at yun na rin yung last time, kaliwat kanan, yung landmines. That's why paa ay nagpantay and I'm hayahay, nakadikwatro, up high sa trono, standby, safe ni tambay. Kasi kung GL, good life, tong JD, just die. Ay. Kasi ako yung flow sa init mo. Pas lang yung loading nyo. Bagyong Pasipiko. Islang pantropiko. Oo, lugi to. Buong battle. At alam ko di nyo napansin na tubig yung konsepto. Pero sa atin magpinta, tandang sabay ka lang sa agos. Ako nagdidikta mula sa simpleng water station hanggang ice age nga rin. Nature spring, well, bomba pati dam na salin, sa stream, sa ilog, sa talon ng galing. At ito hangarin, raragas sa aking daloy, ako'y wave sa hip-hop, straight sa rip-rap, hanggang umabot to sa bay ng flip-top. Kaya ako... Yeah, solid talaga si GL mag-isip, mag-conceptualize.
Isang napakagandang halimbawa tong battle na to para ipakita niya yung kanyang mastery. Yeah, solid. Impressive, yo. Hinggan natin. Na yung papalaot, ikaw na bahala sa pampang, mananatiling nangangarap sa peruno tong mangmang. Kaya sigaw lang out loud, dalampasigan ka na lang, bawat batong ibabato ay lunod sa kawalan. Kaya sigaw lang out loud, ikay lubog sa banatan, kasi sa Bisaya ang loud ay ang karagatan. Diba? Loud, karagatan, see? See? Kasi hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tama? Yan yung famous quote. Ang problema dyan, JD, kasi pare, I have both. Kaya di ka na mag-a-ascend. Oh, this is it. Ako'y di nang mimintis. Kasi the sky is not the limit. GLS! Kaya ano? Next round na ba? Henyo sa henyo, kanino pusta? Ang tanong ay sure ba? Ang tanong ay sure na. Time! Alam mo, sa list dito sa pag note ko ng mga punto at mas marami si JD, pero overall na pakiramdam, fuck. Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ang third round sa akin ni GL. Pero, yeah. Oh well, panalo si GL officially. So, hindi magmamatter dito. Pero, nagustuhan ko yung Cebu Pack. Kung paano nyo ginamit yung Cebu Pack, tas ilang taon, parang internet, yung arrival. Nakalimutan ko kung ano exactly ginamit niya, pero yung buong idea nun, tas yung loading pa rin, tas zero, kung paano nyo ginamit yung zero. Tsaka ano ba pwedeng adjust. Ang malalim yun yung kung paano nyo ginamit, kung paano nyo sinet up papunta doon. Tapos quota balls, malikhain kung paano nyo ginawa. Tapos JD just die, ako nagdidikta, tapos Bay ng flip top, ang ganda ng setup papunta doon. Tapos I have both talent, hard work. Tapos GL is sky's not the limit. GL is tsaka Surna solid. Parehas na solid naman kumbaga bawat verse ay bawat round ng bawat MC solid. Yun. At sa ayon sa aking point system dito, si JD to. At I'm sure hindi siya popular opinion, pero sa pagkakalista ko, yun ang lumabas. Pero well-deserved win pa rin kay GL. Kumbaga kung nasaan siya ngayon, dine-deserve niya yun. Dahil isa siya sa pinaka-creative na lyricist sa flip top. Yun. Congrats pa rin kay JD dahil napakaganda nitong battle na nangyari. Di ba? Wala hindi siya yung nanalo di ba? So ganun, pero hindi man niya nakuha tong isa buhay run na to, pero tong battle na to, kumbaga will stand the test of time. Isa sa mga pinaka-solid na battles to, at yung buong isa buhay sa tingin ko ngayong taon mukhang solid talaga. Kanya congrats. Solid yung ang nangyari ay first and first round kay GL, round 2 tsaka round 3 ang kay JD. Yun. Kung may pinakamahinang round para sa akin, second round ni GL yun. At ang pinakamalakas na round ay ang second round din ni JD. Parang yun yung
Kasi isipin nyo, first round, 18 to 21. 3-point difference. So, medyo debatable siya. Third round, 13 to 11. Debatable pa rin dahil parang 2 points. Pero yung 27 to 7, solid yung second round ni JD. Best round niya yun. Pero congrats sa parehas. Sobrang solid na battle. Yun. Solid. Solid na ginagawa niya pa rin. Saludo sa inyo. Di ba? Tingnan natin judging nila. At yun nga, sinasabi ko rin naman lagi ito tuwing meron akong review. Opinion ko lang to. Hindi ko sinasabi na hindi dapat si GL nanalo dahil, di ba? Kumbaga, may 7 judges dyan na nagsabing siya yung panalo. Yan. Sa punchline count ko lang, ganun ko siya tinitingnan. Sige. Yo, check! Magingay kung nagustuhan niyo yung laban na yun! Di bias to. Okay. Isa buhay 2024. JL versus JL versus JD. Boto ng Horado 7-0 para kay JL. GL, shoutout sa GA, Hamay G, QA, LF, yun, Tech, Pibaw, tapos Aries, tapos talagang nga pa-shoutout sa mong salamat. Yeah, nakikita ko rin naman kung bakit panalo sa GL. Dahil kakaiba rin talaga yung lagi niyang hain. Solid. Congrats sa dalawa. Solid. Kaya gusto ko lang i-shoutout yung Crown Manila, flip top yan. At syempre, Hype Beat, kay Papa Benji Reala. Maraming salamat sa inyo. Syempre, Gubat, babalik pa ako dito next year. Pricing Emer Industria, Gubat. Tangina, hindi ko na sinabi yung... Sinabi ko ba yung third round? Oo, tama. Okay. 13 JD versus GL. Putang ina, ang linis nun. Pero binoto ko GL. All 3 rounds. Yung first, sobrang nilagay nila dun yung mabibigat nilang pyesa. Kaya ang ganda ng intro. Binigay ko kay GL yun. Yung second, muntik ko na kay JD yung ibigay. Ang ganda ng rebat niya. Kaso huli Nahuli siya ng second round. Tapos third round, kita naman natin. Malinis siya GL. Yo, Trega pricing, yun. Ewan ko sa dalawa kung nagkasundo sila sa oras. Kasi binilangan ko sila, nagpas sila parehas ng 4 na minuto. Pero since sa buhay to, binase ko na lang talaga sa linis ng performance. Pero sobrang solid ng mga rebattles. At kung paano di na ni JD yung per round niya, sobrang solid talaga. Pero yun nga, may isang highlights pa doon na medyo nakakagulantang sa amin. Yung third round, parang medyo nahulaan niya yung sinabi ni JD. Kaya all 3 rounds, binigay ko yung boto ko kay Binoto ko si GL. Round 1, klaro kay GL. Parehas lang sa akin na punchline count, pero mas lamang yung level ng punchlines ni GL para sa akin. So, props sa 1-to-1 to ni Kuya JD, sobrang solid din noon. Pero mas angat lang talaga yung landing ng punchline ni GL. Round 2, binigay ko kay JD ng konti kasi nakakuha siya ng buwelo dun sa rebuttals. And though malakas din yung material ni GL doon para sa akin, pero medyo nahabaan din ako sa setups. Kaya medyo late din yung dating ng punchlines. Round 3, umangat na si GL doon, mas maraming lumanding na punchlines, though malakas si JD doon sa round 3, pero mas angat lang talaga, pareha silang pumupunto pero mas angat lang talaga yung pagtahi ni GL ng rounds niya. Kaya yun, props sa rebuttals ni JD tsaka performance niya, sobrang solid. Pero GL, yo fans sa Rapolo, binoto ko si JL sa buong buong 3 round. Tapos hindi ko na kinunan ng base yung oras kasi baka napag-usapan nila o hindi ko rin natanong. Kaya doon ako nag-focus sa material na dala nila. Sobrang daming kakaiba na ginawa si GL. Pero props na rin kay JD. Yun yung mga
MC na dapat nire-respeto o hinahangaan kasi kitang-kita mo sa video o sa battle niya na pinagandaan niya yung laban kahit na yun. Kaya GL. Yo, Ken sir, binigay ko yung boto ko kay GL all 3 rounds. Malakas yung performance ni JD, rebuttal, delivery, lahat yung punchlines. Pero mas strict yung pagbuo ni GL ng mga bara all 3 rounds. Malakas din yung punchline, maganda yung pagkakaset up, napaka-creative, may temang malupit. So, yeah, binigay ko yung boto ko kay GL all 3 rounds. Yo, J Black, siguro halos nasabi na ng mga nauna na judges, pero yun nga, isa din ako sa bumoto kay GL. Pero bago yun, gusto ko lang i-shoutout talaga si JD sa sobrang napakalakas na performance. All 3 rounds, talagang pinaghandaan niya si GL. Round 1, akala ko kanya na yung round 1, sobrang dalang-dala niya. Lahat ng sulat niya doon, ang gaganda ng angles, maraming punchline. Kaso nung nag-round 1 na si GL, yun nga, ang ganda ng pagkakasetup niya dun sa water refilling, yung mga walang bato, yung paano niya in-address yung delivery, ganito ganyan. So, para sa akin mas nanaig yung round 1 niya. Round 2 naman binigay ko kay JD yun dahil sa napakalakas na rebat, yung sa mineral water, yung Pocari Sweat, yung mga rebat na doon, tsaka yung mga pinupunto niya sa round 2. Doon naman parang humina si GL. Kaya binigay ko yun kay JD yung round 2. Yung round 3 naman, hindi ko alam paano ginawa ni GL yun, yung ender na alam niyo, nakita niyo naman sa video, putang ina, mind-blowing yun ba? Para sa akin yun yung nagpanalo kay GL sa round 3. Although napakalakas din ng round 3 ni JD, pero wala, sobrang lakas ng round 3 ni GL. Props sa kanilang dalawa, kahit sino sa wala deserve manalo at yeah, pang isa buhay talaga. Siguro posible kaya hindi ko masyado na, kasi tinitingnan ko ngayon, second round ni GL is 7 points lang ginawa ko eh. Siguro ito yung oras na kumakain ako eh. Baka gutom ako nito eh. Well, di naman importante opinion ko dahil matagal lang tapos to eh. Di ba? Hindi ako judge. Pero baka nga, ewan ko. Pero props sa parehas, GL saka JD, saludo sa inyo. Sobrang solid na battle. Iba yung pressure na nabibigay nyo sa mga battles, sa ibang battle sa future, sa ibang battle sa future, sa mga ganyang klaseng, ganyan kaganda, di ba? Na battle. So, respect. Magaling. At tuloy-tuloy lang. Sana rin makarinig ako ng music sa inyo pareha soon. Yun, so, shout out sa lahat ng active na battle MC sa Flip Top. Tuloy-tuloy nyo lang. Palakas lang ng palakas. Palakasin para ng palakasin yung eksena. Sobrang nakakatuwa talaga galing dito sa kabilang parte ng mundo. So, syempre, nakikita ko sa internet, di ba? Na puta, lumalakas palalo ngayon. So, yeah, shout out sa buong community ng Flip Top, sa buong kultura ng Flip Top. Yo. Sobrang solid. Need for Weed, yo. Yung sinimulan kong vlog, spatan nyo. Yun lang. At salamat sa oras. Nandito pa rin kayo ngayon. Thank you sa inyo. Hanggang sa muli. Yes, sir.